po ang kamay nila ay 14 makalipas ay 10 ng gabi mga kaibigan ng oras ay handog sa inyo ng... Parang AM ano? Ay handog sa inyo ng Talk and Text to be truly together ng 2-0 capsule at ng Pear Brand, pamilyang matibay, bansang matibay. Mga kaibigan, natin na po ang inyong lingkod, yung kapitaw at ang paring langit natin. Minamati ko po lahat naman lang nakaantapay sa ating good evening po. Ang programa ng mga sawiyang puso mga kaibigan ng TLC. Love problems? Hello, Papa Jack? Here's what you need. May problema ako gawin ko. Welcome to TLC. True Love Conversations. TLC. Nag-trip na naman ako. Dami kong bisita sa booth ngayon ha, mga kaibigan. Ilang paris to at meron po akong senior citizen dito. Sabi niya, may dalaga ba sa loob? Lang niya. May sama ka sa, di ba? Ikaw, ha? Hello, good evening. Hello. Hi. Hello. Good evening po. Good evening. Who are you? Hello. Yeah, hi. Hi, Papa Jack. Oh, yeah. Good evening. Who are you? My name is Lisa. Liza. Wow. So, what are you calling? No, wala. Mag-a-ask lang po ako ng opinion, Papa Jack. What did you say? I'm just going to ask for an opinion. Oh, really? So, what are you calling? What is this? Do you have any idea what are you calling? Po. Do you have any idea what are you calling right now? Of course I do. So what is this? Why did you call this, No, I have this sort of a problem that I want to ask for an opinion from a straightforward person. Ayun na, patay na. Inis lang na ako. Oh, really? Okay, so... Tagalog na tayo, baka masibak ako ng boss ko. Lisa, 32 anyos. Opo. Ang ginagawa sa buhay? Call center agent po. Call center, kaya pala ganyan. Call center agent. Mm-hmm. Really? Mm-hmm. Okay, sige. At ikaw ay napatawag kasi? Kasi po, I'm just going to ask for an opinion. Kasi, I just want to give you a brief, yung story lang po kung what happened regarding po kasi to sa sinabi ng boyfriend ko. Okay. Gano'ng katagal na kayo ng lalaking yan? Yung boyfriend ko po is 1 year na po kami. 1 year? Yes, sir. May sinabi siya, naguluhan ka? Hindi naman po actually. Actually, he just suggested it for me to feel good. Wow. Kasi ganito po yung storya po niya. Ano po, konti lang po, brief lang po. Sige na, kahit matagal, we have all the time in the world. Okay, ito nga po, kasi yung boyfriend ko, since kanina nga naisip, the reason why I thought of calling you, kasi yung binanggit mo yung mga nakikinig yung taga-AFP. Yung mga? Sinabi mo nakikinig yung mga taga-AFP. Oh, yung mga taga-armed forces. Kasi sundalo siya. Wow. Okay. Ayun, Give me a backgrounder. Go ahead. Ganito po kasi yun. Meron po ako naging ex. 1 year din po kami noon. Yung ex ko pong yun, tsaka yung boyfriend ko ngayon, 2 years ago, medyo nagkasabay sila sa isang deployment po. So, suma po natin is magkakilala po sila. Pareho silang soldier. Yes, sir. Ang hilig mo sa Armalite, eh. Ay, sakit ko po. Diba? Baka mabahang-bahang ka niya. Hindi naman po, awa ng Diyos. Ayun nga po. So, anong nangyari? So, nanligaw po sila. Silang dalawa, nagkasabay po. So, ang nangyari na lang po doon, naisip kong sagutin yung isa. So, naging kami nga po, 1 year. Okay. So, parang nangyari po, kasi yung isang yun, I don't know kung matatawag ko po bang malalim yung pinagsamahan namin. Kasi we end up like, nag-stay kami sa isang place. Malalim yun eh. Wala po yung, talagang inuuwian niya na ako. Pag meron siya, nakakuha siya ng passes, uuwi siya sa akin. He's going to stay dito sa bahay namin. So parang medyo may malalim na rin yung pinag-anuhan namin. Pinag-anuhan? Pinagsamahan. Okay. O tapos? So, anong nangyari nga po noon, hindi ko rin kasi na-expect. Parang masyado kong, kasi syempre, kasi po siya, is younger than me. I think he's 5 years younger than me. Ganon. So parang, ang inano ko lang, I just want to stay matured. Yung paghawak ng isang relasyon. Teka lang ito pinag-uusapan nating lalaking umuwi sa during the... Yung ex ko po. Yun yung nauna? Opo. Okay. So nangyari nga po, so hindi ko rin pala alam na at may back din pala for how many times din po. Siyempre, tao lang din tayo, di ba? Kung nagkamali minsan, alam niyo naman po ang sundalo, di ba? Hindi natin masabi kung saan sila pinatapon. Meron at meron, di ba po? Sobra ka naman pinatapon naman. Hindi, I mean kung saan sila pinadeploy. Ayun. Meron at meron sila makukuha na ibang girl, okay, diba? Okay, stop.
Okay. Lisa, I don't want, yung mga may bahay na sundalo to feel bad tonight. Yun na nga po. Stop, I'm not stop, talking stop. in general naman po. Okay, Meron naman po. Since cool. yan siya, Stop, parang stop. for me, I feel it's okay dahil single siya. Diba po? Okay, teka lang ate. Okay. Opo. Okay, hold your horses. Apo. And your kangaroos. Okay. Lilinawin ko lang po mga kaibigan, ito po opinion lamang ni Lisa. Huwag po magagalit yung asawa ng mga sundalo, ha? Dahil Opo, hindi lahat ng opo. sundalo, ganyan, okay? Opo. Hindi ko naman po sinasabi in general na para-parehas din naman po. Meron din naman po matino. Marami ate. Meron po. Gaya po ng boyfriend ko ngayon. Mm. So, ganito nga po yung nangyari. One time, nagkamali, pinatawad, nagtuloy ang relasyon. Oh. So, noong siguro mga time na yun, siguro mga 4 months pa lang kami, minahuli ako. Umamin. Pulis ka Pinatawad. At si babae naman, Oh. inano na rin naman, inadmit, nag-concede din naman. Oh. Nasabi niya, alam ko naman kasi may karelasyon, pinasok ko pa. Ayun. So, for how many times he did it? I think he did it to me for almost 5 times. But I keep Congratulations. on, alam niyo kasi sobrang pagmamahal ko po, I keep on forgiving him. Pero dumating din ako sa punto na, Hindi mo na dahil kaya. sa dumating naman po ako sa punto dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, I'm going to give you up. Kasi parang feeling ko, doon sa bagong nakatagpo niya, nung maghihiwalay na po kami, yung bagong nakatagpo niya, parang, kasi tumigil na po siya makipag-communicate sa akin without even telling me. Why? So, this guy came along, itong boyfriend mo ngayon. Ito nga po, yung nangyari, hiniwalayan ko, so, parang, mahal kita eh. Hiwalayan na lang kita, doon ka na lang sa bagay na masaya ka. Yan. So, nangyari po, nagkahiwalay kami, and then, kasi nga yung boyfriend ko ngayon, they have common friends, di ba po? So, nabalitaan niya na ganun nga yung nangyari. May naging ibang girlfriend, mas pinili ibang girlfriend kaysa doon sa matagal na girlfriend, then goes. So, niligawan niya uli ako. And this time, parang for 1 year, naging smooth naman yung relationship namin. Never naman po kami nag-away at Ito never bago. rin naman ako na encounter na may nang-away sa akin or nalaman ko na may Ito yung siyang- pangalawa. Opo. Okay. Maganda yung takbo. Until now, maganda po yung takbo. Hindi po sumakit ang ulo ko kumpara doon sa ex ko. Alright, so what's the problem? O ganito nga po, parang since we have common friends, hindi po natin maaalis na mapapag-usapan, di ba po? Kung ano yung nangyari sa amin ni ex. Aha. Sabi ko, parang feeling niya daw, sabi niya sa akin, yung boyfriend ko ngayon, he was telling me na, minsan pakiramdam ko, you're still living in the past. Sabi What niya I sa'yo? want you to do, sabi niya ganun, just to prove to yourself na talagang wala na. Kasi sabi niya, alam ko kung ano yung pinagsamahan niyo, alam ko kung gaano mo siyang kamahal. So sabi niya, sa akin sabi niya, masakit yun, pero I just want you to prove something to yourself na you were able to get over it. Ang sinabi niya po sa akin, actually hindi lang naman siya nagsabi, even the common friends, they're telling me na harapin ko siya. Kasi we're not seeing each other for almost 2 years, 1.5 years. Yung alin, yung ex? Yung ex. So sabi niya, para mapatunayan mo sa sarili mo. Kasi parang pakiramdam ko, once in a while, nararamdaman ko rin, may mga bagay na, yung minsan pagbukas ko ng drawer, nakikita ko yung mga souvenirs na binigay niya sa akin, mga gamit niya na hindi ko maitapon-tapon. Mga litrato niya na hindi ko maitapon-tapon. Kainin mo. Joke lang, Hindi ko na, minsan gusto kong gawin, pero parang something is telling me not to. So sabi niya, para just to prove to yourself that you were over him. Sabi niya, ganun, alam ko naman hindi mo na siya babalikan after what he has done to you. I know that you're not going back to him. Hindi ka na ganun katanga. Sabi niya, gusto ko lang harapin mo siya. Kasi naputol yung relasyon niyo na walang explanation or whatsoever. Basta you're just told each other na, you have to quit. That's all. Kaya gusto ko lang po ng opinion. I just want to ask. Kasi parang hindi pa ako satisfied sa sinasabi ng mga kaibigan ko na harapin ko. Do you think it's right? Okay, try to mellow down, okay? Okay. Hyper ka, puyat ka ba? Medyo. Ngayon pa nga lang nakakabawi ng tulog na normal. Alright, Lisa. Yes, sir. Una-una, yung kayo nung ex mo, yung sundalo rin, yung younger than you. Yes, sir. May balita ka ba sa kanya ngayon? What's happening sa buhay niya? I do, kasi may common friends po kami. Ano? Whether I like it or not, may malalaman at may malalaman ako sa kanya. Ano na balita mo sa kanya? Yung girl na pinalit niya sa akin, actually, nabalitaan ko nung last time pa, yung mga last year, summer last year, na ikakasal na sila. Okay. Parang 2 weeks pa lang yata sila mag-on, na desisyon na niya na ikasal sila. That must be love.
Diba? Hindi Pag-ibig. natin masabi. Pero all of a sudden... Wala kang pakialam doon, pag-ibig yun. Opo. Okay. Wala naman akong ano doon. So, Alright. masakit, syempre, di ba? Parang kayo ang tagal ng relasyon nyo di ba? Okay. Alright, ganito, just, sundan mo yung mga tanong ko, ha? Opo. Alright, so may balita ka, so, Mhm. if we're going to put it, plainly on, on context, happy siya sa babaeng yan. Po? Happy siya sa babaeng yan. Siguro, pero ito nga po, kaya medyo nag-isip din po ako. Kasi ito yung huling balita ko sa kanya. Naghiwalay daw sila. Okay. And he's complaining a lot of things to the girl. And the problem with him din, sabi nung isang kaibigan ko, sabi niya, ang nangyari kasi kaya nabwisit yung babae. Kaya nainis yung babae dahil ikino-compare yung ako, yung Lisa, dun sa isang babae. Okay, Lisa, ganito ang punto ko, ano ang kinalaman pa ni Lisa sa buhay? Yun na nga po eh. And ako, as much as possible, sabi ko sa kanila, don't give any information. No, you're not answering my question. Okay, don't beat around the bush, alright? Just go ahead and answer my question. Okay. Alright, I know enough sa problema mo. Okay, sagutin mo ako, ano ang kinalaman ni Lisa sa buhay ng ex? Yun ang hindi ko masasagot po. Wala. Wala na talaga. Wala. Ano ang point? Bakit makikipagkita ka? Kasi nga po may... You want na makipagkita ka sa kanya to prove something to yourself. Hindi naman paano po. kung yung pagkikipagkita mo, magugulo buhay niya? Wala ka lang kinalaman sa buhay niya. Ayun na nga po eh. Kasi... So you want to be satisfied, diba, at the expense of other people's emotions? Ando na nga po tayo kasi nga po, siya na rin po yung nag-initiate eh. Kasi nga naghiwalay I sila yung don't babae. think it's a good idea. I don't think it's a good idea. Okay, doon na tayo mga kaibigan. Closure is very important. Aha. Okay, importante ang closure sa relasyon. Opo. Di ba? Opo. Pero it's just logical, di ba, na for 1 year and a half na wala na kayo, meron ka ng ibang mahal ka mo, wala kang sakit ng ulo, alright? Hindi ko alam kung pagmamahal yan, di ba? O natuwa ka lang. Kasi mabait. Yun na nga po eh. Alright? Ano yung punto, bakit makikipagkita ka ba sa ex mo? Hindi ko makuha. Ay, yun na nga po eh. I'm trying to explain it eh. Ano po eh, parang siya nag-initiate dun sa mga kaibigan namin na he wants to see me. And I told it to my boyfriend. Sabi ko, Great he things start wants from to see small me. beginnings, ate. Oh? Great things starts from small beginnings. Sana nga po. Yun na nga po eh. Kaya Lahat ng bisyo nag-uumpisa sa tikim. Titikim ka lang. Ayan. Sa unang magkikita, masusundan yan. Eh, Hindi yun ko na alam, nga po inaano niya. Sabi niya, baka nag-i-initiate niyan para lang, sabi niya, hindi natin masabi. Hindi ko sabi niya, kasi sabi niya, I'm not in the possession, sabi ng boyfriend ko, na to tell you kung anong mga probable na mangyayari. Sabi niya, pero Lisa, you have the a mere problem. fact that he's initiating, Lisa, you have a problem. opo, Problema ka. yun na nga po eh, nako-confuse na nga. No. Eh, Listen. May problema ka. Opo. Sa utak. Rico. Sorry papaliwanag ko sa'yo. Opo. Meron kang tendency na i-analyze lahat ng bagay. Hindi ka ba pwede makontento na masaya ka sa boyfriend mo ngayon? Ayun At na kailangan nga po mo eh. hanapan, shut up! Okay. Daldal mo hindi ka marunong makinig, tumawag ka, wala ka naman palang pakikinggan. Opo, ito na nga po. Alright? You have this problem, okay? Na i-analyze lahat ng bagay-bagay. Hindi ganun ang pag-ibig, ate. Hindi ko makuha yung punto na kayo magkasintahan, kailangan yung i-challenge sa sarili niyo, di ba? Para patunayan kung mahal niyong bawat isa. Can you not just sit down and look at each other and say I love you at mandadami pa kay ibang tao? Asan na yung magic of love kung yan ang paraan ninyo? Sabagay. Di ba? Asan na yung tiwala sa bawat isa? Kaya nga po, opinion po yung hinihingi ko nga po sa inyo. Alam mo ang punto ko dito, Lisa, Opo. Ma'am, with all due respect, you are 32 years old. Yeah. You've been through a lot. Marami ka na pinagdaanan. You should have known better, tama? Opo. Naiinis ako sa idea na itong ex mo, di ba? I mean, wala ka namang kayang ibigay sa kanya. Di ba? Wala ka nang kayang ibigay sa kanya kasi sure ka na you're over him, di ba? Yun na nga po yung parang, sa bagay, siguro masasabi ko na rin yun. Siguro din kung dumadating na lang din po ako. Kasi kaya sinabi ko yan ang pinaramdam mo sa boyfriend mo. Kaya yung boyfriend mo confident na pumarap ka man sa ex mo, alam niyang babalik ka sa kanya. So, ipinaramdam mo sa kanya na ikaw, Lisa, ay sure na doon sa boyfriend mo ngayon. What's the point na i-challenge mo ang sarili mo para i-meet yung ex mo? Yun na nga lang po Maliwanag ko sa akin bakit hindi nyo na lang patahimikin yung relasyon yung dalawa ng boyfriend mo ngayon?
Yun na nga eh. Kaya I'm asking for an opinion nga It's po. not a good thing. Hindi Ang maganda. ang dami-dami nila nagsasabi na ganun. Sabi ko parang I'm not convinced. Wag na, Lisa. Lisa, wag na. Okay, that's good. At least narinig ko na po na ganun. Oo, kasi ganito, maayos ang buhay mo ngayon. Opo, Okay, ang pinupunto ko, wag na ikaw yung mag-initiate ng gulo. tama, alam mo pala. Alright? Opo. Alam mo ba't ako naiinis sa'yo ngayon? Oo. Kasi sa'yo na nanggaling eh. Hmm. Never ka nagkaroon sakit ng ulo sa boyfriend mo? Opo. Mahal ka? Matino? Di ba? Mhm. Hindi ko lang maintindihan. Ando na tayo, sige na. Hindi pa siguro nakapag-move on. Itong lalaking ito nakikipagkita sa'yo. Pero let's face it, he's already out of your life. That's one point. That's what I'm telling my boyfriend eh. What's the reason? Yun nga eh. Hindi ko alam ha. Sabi ko nga kasi parang hindi na ba enough reason yung ginawa niya sa akin? Di pa po? Parang napakatanga ko na nun. Yep. Napakatanga ko na nun sa totoo lang pag bumalik-balik pa ako ng ganun. That's why I want somebody straightforward to tell me na you're not supposed to do it. Wag na ha. Opo. That's Diba? good. That's Kaya good. nga ex eh. Diba? Opo. It's a thing of the past. Opo, yun nga lang po. Yun ang medyo kasi minsan dumadating yung point na nai-insist mo yung pain na binigay niya sa'yo. Tapos ganito ate. I mean, kung talagang focus ka na rin dun sa relasyon mo ngayon, Opo. yung mga bagay na nasa cabinet mo, papaalala sa ex mo, respeto na lang sa boyfriend mo ngayon, tabi mo na. Hindi mo na makikita araw-araw. Yun na nga po. Talagang tabing-tabi po siya. Hindi, ate, tabi mo eh. Makikita mo, may tukador Yun po, ka. yun nga po. I mean, meron isa akong place dito sa room ko. Anyway, kasi hindi naman po napupunta yung boyfriend ko dito. I don't think it's a good idea. Tapo mo na. Picture. Tapo na. Oh, I mean. Diba? Mm, Huwag kang keep rat. Diba? Keep rat. Keep rat ka eh. Tago ka ng tago eh. daga. Oh. Kung ako sa'yo ate, hindi ko alam kung tatabi mo, tatago mo. I mean, lagi mo sa bodega. Ganun nga po. Kung hindi mo, bakit Magalang bodega na, kwarto mo? Aray ko, yung place na pinagtataguan niya, parang yung mga lugar po na mga old stuff. Well, doon mo na ilagay. Huwag na kalkalin. Eh, pag naisip ko lang po kasing ginisa nung one time, kaya hindi ko rin naalis na nabuksan din. O, ganun na lang ha, Lisa ha. Opo. Okay, ganito Opo. Ito yung gusto kong pag-usapan. Ayoko nang pag-usapan yung ex mo. I don't think yung pakikipagkita sa ex mo is still an option. Burahin mo na yan. Okay? Alright? Opo. Mahal na ba yung boyfriend mo ngayon? Po? Mahal mo siya? Mahal ko naman po. Oh my God, kinakabahan ako sa sagot mo. Po. Mahal ko naman po, parang hindi ka sure. Hindi naman po sa hindi sure. Kasi parang... Parang may reservations ka. Hindi naman po. Kasi parang... I don't know if I can still give the same kind of love. Lalo ngayon, hindi naman po nag-i-entertain ako ng malayo siya sa akin. So parang nahihirapan kaming makipag-communicate sa isa't isa dahil walang internet sa area niya. Minsan walang signal, kailangan pang umakyat ng bundok para makakuha ng signal. But I'm still thankful that it's exerting an effort. Kasi with that reason, it makes me, may nakaano ko yung sarili ko na Okay, ganito. I'm loving him each day. Okay, Lisa. Opo. Alright, hindi ko mapaliwanag sa'yo kung mahal mo tong boyfriend mo o hindi. Opo. Diba? Pero ang sa pananaw ko, gusto mo siya mahalin. Gusto ko dahil napakabait po. Iba kasi mahal na sa gusto mahalin. Aha. Alright, iba yun eh. Mhm. Iba yung mahal mo yung tao sa gusto mo mahalin yung tao. Okay. Alright? And I think gusto mo mahalin yung boyfriend mo. Opo. Diba? For all the right reasons that you have right now, gusto mo siya mahalin. Yeah. Okay? Yes, sir. So, ganun. Let go on. Kung anong ginagawa, tuloy mo lang, okay? Opo. Sige. Tuloy mo lang, okay? Opo. Natutuwa ako na meron kang dahilan para mahalin siya. Opo. I Diba? do. Kasi liking to love someone, kailangan mo ng rason. Mhm. Diba? Kailangan mo ng rason para mahal at meron kang dahilan para mahalin siya. Opo, napakalaki na utang na loob ko sa kanya. Hindi sa utang na loob, ate. Hindi ko alam. I mean, maybe with the magical connection na meron kayo, ayokong isipin na dahil sa utang na loob. Alright? Yun nga po. Mahal mo siya. Pero whatever it is, nagmamahalan kayo. Diba? Andun yung idea to stay with each other. Yeah. Okay, so go on. Feeling ko hindi mo pa na-explore talaga yung love na pwede mo ibigay sa kanya. Diba? Hindi mo pa na-explore. Palagay ko nga po. Hindi mo pa na-discover yung full potential ng pag-ibig mo para kay boyfriend. Opo. There's so much you can give. Alam mo kasi ganyan talaga yan dahil magkalayo kayo. Mhm. Di ba? Opo. Pag magkalapit kayo, you can do more.
Alam natin na sundalo yan, nagsisilbi sa bayan. Slim yung chances nyo of being together. Yun nga po, nakikita naman kami is making the most out of his time. Kasang ginagawa nyo. Ay! Ganito na lang gawin natin, ano? Pag dumarating na siya at magkikita na kayo, tama yung ginagawa mo, di ba? Huwag na kayo mag-away. Ay, hindi naman po. Savor and cherish every moment na meron kayo. Yes, that's what he does. Yun, tama natin. I think you're better off with this man. Yeah. Congratulations. Thank you very much Diba? for the help. After all the hurt aches na meron ka from yung ex mo na, di ba, hindi ka kayang pangatawanan. Opo. Natagpuan mo tong lalaking ito. Alright? Opo. Yung mga exes, alam mo, hindi sila issue kung di mo sila gagawing issue. Okay. Okay? Kung di sila maging issue kung di mo sila gagawing issue. Correct. Hanggat pinag-iisipan mong part niya ng relasyon ninyo at issue yan, issue nga yan. Oh, sa bagay nga po. Diba? Pero kung papatayin mo yung issue na yan, it will not be a thing, diba? Yes, it is. Alright, kung nakaantabay at kaya marinig ni boyfriend, etong pinag-uusapan natin. At kaya mong i-declare sa kanya kung gaano mo siya kamahal ngayong gabi. Yes, I can. And how much, diba, you want and you like to love him. Yes. Gawin natin yan. Okay. Vane, I don't know if you can still hear me kasi nasa mataas na lugar ka. Pero definitely I know radio stations makukuha yan. I just hope nakikinig ka. I'm so thankful for everything that you've done to me. Thank you very much for treating our relationship maturely. Nagpapasalamat ako dahil in a way nakapagpo pa rin ako ng tao who will face the whole thing, the whole relationship thing maturely. Kaya naiiwasan natin yung mag-away tayo, magtalo, magkaroon ng yung pag-uusapan at magbauwi sa pagtatalo. Thank you for understanding mo all the time and I'm still willing to understand you. Kaya every time na in-explain mo kung ano yung trabaho mo, I understand na mayroon kayong pledge na duty first before anything else. I understand that. Pero I'm still hoping na gumanda pa rin tong relasyon natin. And yung opinion mo na sinasabi mo, I don't think that I'm going to do it still. I've already heard it from a straightforward person. Told me not to do it. Hindi ko nagagawin yun. Ay, hindi ko na siguro naman kailangan din i-explain lahat sa tao. So, wala nang explanation. Basta masaya tayo. Let them live their own lives as long as we're happy. I love you so much, baby. Ay, nako. Ayun po. Okay na? No, I'm good na po. You're good na? Opo. Alright. Congratulations. Thank you very much. Lisa. Diba? Sabi nga ni David Pomeranz, diba? Mm-hmm. Too many billion people, diba? Yeah. And you end up magically with someone right for you. Daming tao sa mundo. Nakakapagtaka, sa lahat at bilyon-bilyong dami ng tao sa mundo, may nakalang isa para sa'yo. At kung palagay mo yung isang yan, nag-cross na landas niyo, kung pakawalan. Kasi it doesn't matter, it doesn't happen every day. Yeah. Hindi araw-araw you will get to meet someone ideally meant for you. Diba? Hindi araw-araw may matatagpuan ka na pwedeng mahalin at magmahal sa'yo the way ng pagmamahal na binibigay sa'yo ng boyfriend mo ngayon. I know na nakakatawang isipin, di ba? Na yung boyfriend mo, confident siya na kahit iharap kita sa kanya at magharap kayo, babalik ka sa akin. Yes, di very ba? confident siya. Pero ang akin lang, huwag mo na challenge yung love. Di ba? Kung nandiyan na yan, Yun nga po, hindi ko nararamdaman niya na yan, maintindihan pagmamahal na yan, huwag mo na challenge. Hindi ko maintindihan sa kanya, but out of nowhere, nasabi niya yun. Keep it steady, di ba? Yeah. And keep it light. Alright? Nandiyan na yan, nagmamahalan na kayo eh. Huwag na kayong gumawa ng isang bagay na pwede or posible pang Kasisira pa. Alright? Opo. Okay. Lisa, would there be anything else para kay Vince, tama? Si Vin po. Okay. Meron pa ba? Wala na po. Gusto ko lang mag-ingat siya. Well, of course. Alam mo, pakisabi sa kanya ha, pagdating niya. Salamat kasi may mga kagaya nila na nagbubuwis ng buhay at kahit yung pangungulila sa pamilya. Opo, totoo yan. And I'm so proud of him. Kahit hindi siya yung mga name hero, I'm so proud of him. Sila yung mga ansang di ba? Ansang heroes ng... Opo. Sila yung mga
issue nga yan, di ba? Hindi umaabot ang supply sa kanila, ang rasyon. Totoo. Hindi nga po totoo. Dumadating sa point na he's going to call me and he's going to tell me na hindi sila kumain the whole day, na Energen lang ang tinake nila the whole day. Saan sila kukuha ng lakas? Energy. Oo. Promote ka Dumadating pa. sila sa puntong ganun. Well, Wala talagang makain kahit mabungkal sa lupa. Wala. Lisa, Opo. okay, hindi ko kayang pag-usapan yan. Opo. Ang tatay ko police. Anyway, pakisabi sa kanya salamat. On behalf of all the people na nakikinabang sa kanilang katapangan, at pakisabi salamat. Opo, sasabihin ko po sa kanya. Thank you so much. Thank you din po. Thank you very much for the help. Alright. Mga kaibigan, nagpupugay po ako sa mga kapulisan na nakaantabay sa ating mga sundalo, Hindi madali ang ginagawa nila. Kahit yung mga MMDA nakatayo sa gitna ng traffic maghapon, di ba? Yung mga MMDA na nagkakakaway maghapon, di ba? Nakatayo sa gitna. Kayo po tumayo sa gitna ng intersection, mahirap po. At hindi po malaki sinasahod nila, bigay-pugay po. Alright? Pero binabati ko po yung traffic head, na may sakop ng Belfast Avenue, tsaka sa gilid ng SM. Sir, kailan mo ayos yung traffic dyan? Kung sino ka man di ba? Hindi ko alam kung bakit di mo inaayos yan. May paradahan ng bus, di ba? Oo, nasa kanan, galing sa kaliwa ang bus. Mismong intersection. Oo, sir. Kung sino man po, baka yung mga nasa kalsada araw-araw, bigay-pugay po ako. Pero yung traffic head po, sana makita mo yan. Kung sino may hawak ng area niya. Huwag mo na po kantayin na maalaman ko pangalan mo. At batiin kita gabi-gabi. Dahil gagawin ko talaga. Kung sino man po nakakilala sa traffic head po, Belfast Avenue, yung gilid po ng SM Fairview, tapat ng Robinson sa Novaliches, yan, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan po yung traffic. Pwedeng ayusin niya, pwede. Sana po hindi natin maantay na malaman ko po kung ang pangalan mo, sir. Babatiin talaga kita gabi-gabi. At least sikat. Yung mga greetings ko mga kaibigan, pamaya-maya ng bahagya. 10:40 ang oras sa buong Kamaynilan. Guys, kung i-dedicate po itong awitin na to kay Liza at kay Vince, sa mga magkakasintahan din po na nakatagpo at nakasumpong ng lalim, ng tunay, wagas na pag-ibig, di ba? Sa kanilang mga pinipintuho. Ano man po ang ang napala ninyo ng unang makadaupang palad ninyo, ang mga sinisinta nyo ngayon, sana'y magtuloy-tuloy yan, panghabang buhay, di ba? At huwag na maghiwalay pa. Parang galing akong ngayon, Nalimitangere yan. Para po sa inyo. Janet Vasco, mga kaibigan, You Made Me Live Again. 8326171. Good evening, Metro Manila. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi, Pilipinas. Asang ka man ngayon. I'm your DJ, Papa Jack. At meron din silang provincial recruitment, mga kaibigan. Ito po magaganap sa September 22 hanggang 23. 2 araw lang po ito, sa Peso Office, Davao City Hall, Davao City. Sa mga taga Davao po, ako narinig nyo ko dyan. Alright, meron po sa Peso Office, Davao City Hall, September 22 hanggang 23, mga kaibigan. Naghahanap po sila ng staff nurses, diba? Allied medical staff and other skilled workers, preferably Muslim, mga kaibigan. Alright, kasi po ang pupuntang bansa ay Saudi. Alright? Ito po yung sa provincial recruitment natin. Mga kaibigan ko, sakaling di mo na itala yung information natin, may ulitin ko po yan. Pero you can contact, bukas na po dahil wala na pong office ngayon, 526-8823. Manila office po ito. 526-8823 sa mga walang trabaho. O di naman kaya 400-1497. Pwede rin kayo mag-log on sa www.skills-intl.net. Ulitin ko lamang www.skills-intl.net. O pwede kayo mag-email, mga kaibigan, anong resume ninyo, ano mga katanungan, ayan sa info@skills-intl.net o di naman kayo sa recruitment@skills-intl.net. Importante yung number, 526-8823, mga kaibigan, or 400-1497. Skills International, mga kaibigan, naghahanap po ng mga gusto magtrabaho. Pag binabati ko po si Mami Mary, si Kelly ng Skills, nandito po sila ngayon. Nakakapal po ng lipstick nila. Mabanggit lang. Uy, good evening nga pala, sa mga taga BPO-SPI, si Randy, Leongson, Katrina, Mendoza, Melody Navarro, Charlie, Salas, City Trinidad, Nice, Azurian, Jean Canay. Maraming salamat and good evening po. Binabati ko rin ang, mamaya to Sunod natin, isang angkan. Hello? Hello po. Hi, pasensya ka, nagantay ka Oo nga po. May kilala ka bang walang trabaho? Ha? May kilala kang walang trabaho? Marami po. Oo yan, sabihin mo pupunta sila ng Skills International Sige po. Oo, may final interview sa 24. Okay. Hanggang 27 samu-saring trabaho, pero yung sa yung sa cleaning supervisor tsaka sa MEPF hanggang 25
5 lang, 2 araw lang interview. Dapat dalian po natin, ha? Punta, sabihin mo, ha? Opo, promise. Sino yung tatay mo? May trabaho ba? Opo. Anong trabaho? Ewan ko na sa ibang bansa mo siya eh. Ah, baka iskiyas dito naman. Anong bansa? Ano po, US. Sosyal. So, pag ginakausap ng tatay mo, English na yung dalawa. How are you, my daughter? Sige po, grabe naman. Ganyan. Ilang taon na tatay mo sa abroad? Siguro po magti 3 years na siya. Ang tagal na, miss mo na. Medyo, pero parang hindi. Parang may samahan na sa tatay ito. Yun nga yung sasabihin ko sa inyo eh. Nahulaan ko na naman? Bayangan, parang ako manghuhula dito. Sige na, dali, kwentuhan ako. Ano ginagawa sa buhay ni Iya? Wala, gala-gala. Hindi ka Di ba na- nga papadyak na dyan kami kahapon? Ay, kagabi. Ah, ikaw yung makapalang lipstick? Yeah. Ikaw pala yun, yung kala mo nadapa. Grabe naman. Nasubsob sa, sa tinuno ng sperma. Ano yun? Alam niyo ba yung sperma? Ito pa yung mga unang kandila na pinapahid sa sahig para kumintabang sahig na kahoy. Grabe naman yun, papadyak. Kalimitan niya kulay pula para maging brownish yung kulay pag pinahid, di ba? Sperma tawag. Sino ka dun sa dalawa kagabi? Yung si Blush On Girl. Payas kay Blush yun eh. Ikaw ba yung naka-backless? Hindi Ay, isa yun. So, na-meet ko na pala ng personal si Iya. Yeah. Bawal ko na. Opo. O, sige, dali, kwentuhan mo ako. Yun, tungkol kay Papa. Kasi Basta, bago ka tumuloy, Wait lang. gusto kong sabihin sa'yo. Wait lang po. Dog daw kayo maingay yun. Hello. Sabi mo kay Papa Jack, hi. Hello, Papa Jack. Ano tumisigaw dyan? Sabi mo kay Papa Jack, hi. Oh, Hi daw po. Ay, ano yun? I love you. Hello, Papa Jack. Ay, patigil yung mga kan mo, ang ingay. Kaya na po eh. May nag-usap ka mo, isang chubby tsaka isang maskulado. Ano na po? Okay, dali, kwento. Yun nga po, kasi akala po siguro ng ibang tao, napaka-happy lang namin, ng ate ko. Pero yung totoo po, magkaiba po kasi kami ng mama. Yun. Si Papa po kasi may ibang babae. Ako po yung anak ng ibang babae. Ano, no? Ako yung anak ng ibang babae. Ganon. Grabe, huwag naman yan. Yun, pag Teka lang. nakikita ko ng ibang tao, akala nila happy ako sa buhay ko. Teka lang ha, hindi ko nakuha yung problema mo. Ay? Ikaw yung anak ng tatay mo sa ibang girl. So may nauna sa inyong family. Okay, ano problem doon? Wala lang, kasi parang hindi naman niya ako iniintindi. Ilan kayong anak ng tatay mo overall? Marami po, hindi ko alam. Ilan? Mga 10? 10. More than 10. Ewan ko po. So you are longing for a father's comfort. Sobra. Yung alam niyo po yun na kahit birthday mo, hindi niya maalala. Masama loob mo sa tatay mo? Medyo, pero kahit naman po pagbalik-balik na rin ko yung mundo, tatay ko pa rin yun. Para napilitan ka lang Hindi naman po. Ano yung saktong katanungan mo? Ano po? Bakit ganun? Parang napaka-unfair naman. Bakit unfair? Kasi yung isa ko naman tito, meron din naman siyang anak sa labas, pero alam niyo yun, mahal na mahal pa rin niya. When was the last time nag-usap kayo ng tatay mo? Hindi ko na po matanda. Sino tumatawag siya? Ano po, nung tumawag po siya dito, nung kakausapin ko na po siya, bigla niyang pinatay yung phone. Bakit? Hindi ko po alam. Asan yung mami mo? Mami ko, hindi ko rin po kasi siya nakasama eh. Ha? Hindi ko rin po siya nakasama. Bakit? Ano po, parang kasi hindi po nila kayang alagaan ako noon. Tinampo niya po ako sa lola ko. Asan yung mami mo ngayon? Yung lola ko po, bali. Asan nanay mo talaga? Nasa Pandangan po. Hindi mo dinadalaw? First time ko pong dumalaw sa kanya nung May. First time makita? Wow! A story of your life. Pero parang sobrang saya ko lang po nun, Papa Doc. Parang happy go lang ako ng kami. Lakasan mo. Speak louder. Oo nga po. Sabi ko nga. Naiiyak ka na, no? Opo. And don't be afraid, you can cry. Pwede kang umiyak. Oo po, umiyak na mi. Alright. Iya, Po. ganito gagawin natin, ha? Okay, ito yung mga bagay na balibalik na rin ka man ng mundo, iisa lang resulta nito. Tama? Ikaw pa rin ang anak, siya pa rin ang tatay. Alright? Ang mga magulang hindi naging magulang for no reason at all. Alright? And they will always deserve the respect that you can give them no matter what. Ano man ang pagkukulang ng magulang, irerespetuhin natin yan. Di ba? For all the right and for all the wrong reasons, isama-samahin na natin. Okay? Ganito na lang Iya. Oh. I will tell you something. It's personal, and I want you to listen to me very carefully. Okay? Because exactly I do not know how to give you advice sa problema mo. I think this is a family matter. At alam ko na alam mong dapat gawin para mabuo. Hindi naman para mabuo, kundi para magkausap kayo ng father mo. Pwede gumawa ng paraan para mag-reach out. You're a grown-up girl, pwede ka na mag-initiate ng communication. Diba? Okay. Kami magkakapatid, tanong mo kailan kami? Ilan po kayo? 16. And there are 3 families ng tatay ko.
story of my life. But you know what, Iya? Po. Not a single time, nagtanim ako ng sama na loob sa tatay ko. Diba? Yung tatay ko, he might have done playful acts when he was younger. Pero kahit anong gawin ko, tatay ko yan. Diba? Ganun ka rin naman. Kung tatay mo na yan lumapit sa'yo kasi malaki pagkukulang niya, ikaw na lumapit sa kanya. After all, anak ka. Diba? Alam mo, mga anak, we always have that charm na nasa appeal na magulang natin. Yan ang kagandahan pag anak tayo, pwede tayo magpakita sa magulang. Diba? And they will just love us right away. At walang pagkakaiba ikaw doon. Pero Papa Zach, pag tinetext ko siya, hindi nga siya nagre-reply. Of course, Iya, it will not happen overnight. It's a process. Alright? It's a process. Kasi, what do you expect me to tell you? Kalimutan mo yung tatay mo. Of course, I will not tell you that. Because it's not right. Diba? Tatay mo yan no matter what. Even if you spend a lifetime reaching out sa magulang, it's okay. Kahit nagasgas na yung linyang sinabi nila na, diba, wala ka dito, kung hindi dahil sa kanila, I'd still use the line. Diba? It's still because of your dad that you're around. Nakuha yung punto ko? For all the wrong and for all the right reasons, magulang mo yan. Ikaw na yung mag-reach out. Wala na masama eh. Balang araw, diba, pagiging magulang ka rin, and you will know it's not easy being a parent. Hindi madali. And it's not a justification na magulang ka, you will be perfect. At pag naging magulang ka na, and then you realize that you are never gonna be perfect, gusto mo rin ang kapatawaran ng anak mo. But you don't go to your, diba, to your son, to your daughter and say, patawarin mo ako. Diba? A simple hug, a simple text, a simple kiss would mean that. Ikaw na yung mag-initiate. That would mean the world to your dad. Alright? Ikaw na yung mag-initiate. I know you're a sweet girl, I've met you. Diba? Kagabi ang kapal ng lipstick mo. Dito ka. Dito rin may makapal ng lipstick ngayon. Napatawa lang kita. Pero wala pa rin talagang tatalo sa lipstick mo. Mga kaibigan, si Iya, she was here last night. Ang kanyang lips ay Ferrari red. Grabe no. Pag nagkakidlatan, ikaw unang tatamaan. Hindi naman. Makikita ng kidlat. Ang pula naman nito. Ikaw na yun. Kapag sa tatay mo, wala masama. Lapit ka na lang. Alright? Okay? Po. Paglambing ka. You know the word I love you, Dad, would mean a lot to your dad. Okay? Instead of spending your time whining about sa mga bagay na hindi niya nagawa para sa'yo, ang pag-isipan mo yung pagkakataon na pwede mo pang i-save. Diba? Para maging fruitful yung pagiging relasyon ninyo bilang mag-ama. Pwede pa, it's never too late. Dahil ikaw kausap ko, sa'yo ko na ipapakiusap yun, okay? If Daddy is listening right now, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ano ba? Kung asan ka man ngayon, alam ko, na mahal mo rin naman ako kahit papano. Yun, meron nga lang time sa buhay ko na napakasaya ko, na gusto ko i-share sa'yo. Hindi ko nagawang i-share kasi wala ka. Nung graduate ako, wala ka. Nung malulungkot na times ng buhay ko, wala ka dito para i-comfort ako, kahit si Mama. Pero naiintindihan ko kasi selosa yung asawa. Mahal na mahal kita. Kahit anong sabihin na ibang tao na hindi ako lumaki kasama kayo. Mahal na mahal kita. Naging pinapaliwanag sa akin ni Tito na kahit ganun kayo, mahal na mahal niyo ako. Yun, ngayon wala si Tito. Si Papa Doc yung tinawagan ko kasi naguguluhan ako. Pero ngayon nagumalaga na ako ulit. Basta hindi ako susuko na makausap ka. Sana, pagdating ng Christmas, matawagan mo man lang ako. Yun lang po, Papa Doc. Kailan ang birthday ni Daddy? Po, May 5. May 5. Nag-text ka ba sa kanya? Opo, ilang beses po. Sumagot ba siya? Hindi po. Alright. Iya? Po. Thank you very much. On behalf of all the dads, mga kaibigan na pagkukulan sa kanilang mga anak, diba? Salamat, Iya, kasi isa ka sa mga taong who can remind us it's still okay and wonderful to be around, to be here, diba? And we all owe this sa mga magulang natin. Okay? So don't stop reaching out sa tatay mo. Tatay mo yan no matter what happened. Okay? Opo. At on the other hand, the nanay mo, dalaw-dalawin mo rin. If we can make sacrifices for a girlfriend, for a boyfriend, diba? I bet kaya natin gumawa ng sakripisyo para sa magulang. Tama? Opo. Thank you so much for calling. Opo, no problem. Alright. Si Iya, mga kaibigan ng Pasay, magkaiyakan kami. Daming tao sa booth, tawanan ako. Sa tatay ko, baka nakikinig po siya.
Bawag mo na akong dalawin. Okay lang po ako. Takot ako sa multo. Pero kung nasaan man tatay ko ngayon, mga kaibigan, 10 ng lahat ng anak mo. Dahil man namin pa. Mahal na mahal ka namin. 16. Pero magkakasundo kami lahat, ha? Ayan, papadadalawin ka namin pa, ha? Basta wag mo kami dalawin. Takot kami. Nakakatakot lang, pero nakakatawa, no? This is an eye-opener, mga kaibigan, sa lahat ng mga tatay na magkakulang sa kanilang mga anak. Gawa tayo ng paraan, di ba? It might never be too late. And it will never be too late. Na magkaroon tayo ng, kumbaga, special na connection sa ating mga anak. Magulang ka. Wala akong masabi, mga kaibigan. Kasi kulang pa ako sa karansan. Alam ko lang, pag may magulang tayo, mahalin natin ano mapagkukulang sa atin. Di ba? Kapag lumipas na yung pagkakataon na pwede natin silang paligayahin at pasayahin, magsisisi tayo. Because we'll only get, di ba, this chance once in a lifetime. This will only pass, as yung pagiging anak natin, it will only pass by once in our lives. So make the most out of it. Mga kaibigan, tawagan niyo ako over 832-6171. Ang dami nagte-text sa atin, no? Masyado raw silang naiyakan. Umiyak daw sila. I want to say I love you so much. I miss you. Joanne. Hindi naman ito love life agad. Magulang ka pinag-uusapan eh. Sabi dito, kakalungkot naman story ng caller mo. Thankful ako kasi close ako sa father ko. Ay ang barkada rin kasi kami. Tama, di ba? O mga kaibigan, alam niyo ba when a dad, di ba, and a son, or maybe a dad and a daughter go out for a fishing, it's never about the fish. It's about the time being together. Whatever they do, it might be fishing, it might be playing basketball, playing chess, nasa bahay lang nag-aaway. Di ba? I mean, yung petty away. It's not about the away. It's the connection that you make. It's very special. Mga kaibigan, tawagan nyo at 832-6171. Sugar-free, batang-bata ka pa. I cannot think of any other song. Forgive me. Tawagan nyo ba ako tonight? Parang awan nyo na. Wala akong tao rin ako lang. Cool. Hanggang labasan. Mga kaibigan ng oras sa buong Kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao, ganap na mong 16 makalipas ang ika-11. Kabi ng Miyerkules, sundog yan sa atin ng PLDT Tele Rewards. May points ka ba dyan ng homie at ng Head and Shoulders, mga kaibigan? Magandang evening po sa lahat naman nasa Baguio na yung Bagarabi, maray na Banggi, sa Naga, at maayong gabi sa inyong matanan sa may Davao. Love problems? Hello, Papa Jack? Here's what you need. May problema ako eh. Gawin ko. Welcome to TLC. True Love Conversations. TLC. Hoy mga katropa, mga kapatid, mga katropa. Ayan wala lang, naisip ko lang kayong tawagin. Bakit? Ayaw nyo? Alam nyo bang mas mabuting mayroon kang garantisadong load every day? Yung araw-araw meron kang guaranteed na load. Mga kaibigan, handog po ito ng talk and text. Walang duda. Ayan, introducing mga kapatid, ang bagong talk and text, araw-araw load. Meron kang 30 text, ayan, araw-araw, every day, at 2-minute calls, araw-araw. Diba? For 15 days, for only 100 pesos. Diba? Register ka lang. Kung talk and text, register ka mga kaibigan. Sa halagang 100 pesos, meron kang 30 texts, ayan. And 2-minute calls every day. Alright? Type mo lamang sa iyong cellphone ng mga katagang AL100. That's AL100. Alright? AL100 at ipadala po sa 4545. Huwag niyo na pong ihulog sa post office, ha? Sa inyo na lang po sa 4545. AL100, ipadala sa 4545. Kaya mag-load o mag-register na, mga kapatid. Talk and text if it's sulit together. See posters and flyers for more details. Promo runs until December 31, 2010 per DTI. NCR permit number 5150 series of 2010. Para po sa mga katropa natin yan. Mamaya sa mga walang trabaho, opo, ako po yung meron ding racket sa ganyang bagay. Mamimigay po ako ng informasyon para magkatrabaho at abroad po ito. Mga kapatid. Ay, may birthday Happy birthday kay Junjun Lorio, ayan, from Ivan and Tenten of Pinoy Wannabe Production. Hayo. Ang pangit na sulat, parang scratch paper. Hi to Krista, ayan, Ivony, Denise, Justin, Erica, Phoebe, Carlo, and May. Ayan, yung talagang may promotion, Dalawin niyo rin yung www.pinoywannabe.tk kung saan man yan. Pinabati ko ng Rosales family, ang Campos Sagrado family. Ang ganda ng papel dito, parang asyendero dating. Campos Sagrado, parang drama sa DCRH. Maria at mga anak niya, yan ang Contada family at Brosas. Pagbati mula kay Chris Mira Brosas at ng isang anak niya na si Amiel. Question mark. Ha? Ano question mark? Mga kapatid, tawagin niyo ako 832-6171. Pakidalaw lang po yung aming website. That's www.loveradio.com.ph. Si Lani, nasa kabilang line. Good evening, Lani. Hello, good evening po. Ayan. Lani, hinaan mo radyo. Nagtaas ng kilis si Sailor Jing. Pakadagal na malaking tao.
Ayan po. Ayan. Hi, Lani. Hello po. Kamusta ka? Okay lang po. Okay lang. Kinakabahan ako, Papa Jack. Ba't kinakabahan ka? Sinusundot ba kita? Kasi matagal lang akong nag-contact ngayon lang ako sa kapun. O, pasensya ka na! Pasensya na! Para kasalanan ko pa. Grabe, kinakabahan ako. 24 anyos. Opo. Ayan. Anong ginagawa sa buhay? Nag-work. Anong trabaho ni Lani? Sa house lang. Ha? Sa bahay lang po. Kasambahay. Opo. Be proud. Hindi ka nagnanakaw ng pera ng bayan. Oo Malinis nga po. ang hanap buhay, di ba? Ikarangal. Di ba? Opo. Ayan. Wala pang asawa? Wala pa po. May anak? Wala rin po. Walang kamot? Ay, wala po. Natanong lang. Wala rin po. Kasi ako may kamot. Tinubuan ako ng malaking muscle, mga kaibigan, nagkakamot ako. Ceylon, may kamot ka ba, Ceylon? Sa likod? Yak! My God! Halamang dagat na may kamot. Kamot, ew. Hindi, mga kaibigan, akala kasi nila, yung pagkakaroon ng stretch mark, ay nauugnay lang sa mama yung mga anak. Di naman eh. Mataba ka, pumayat ka, may kamot ka eh. Diba? Payat ka, tumaba ka, magkakakamot ka. Di ba, Ceylon? Okay mo, Ceylon. Sa likod, marami, Ceylon. Ew. Layers. Hagdang pala yan. Kainis. Ayoko na sa'yo, Ceylon. Lani! Hello? Ikaw pala kausap mo, hindi pala Ceylon. Nasa trabaho ka ngayon, nasa bahay ka ng amo. Apo. Alam ba nilang kausap mo ako? Hindi po. Pag nahuli ka, pagalitan ka ba? Ay, hindi po kasi ano po to eh. Sa amin po itong landline. Sa iyo! Opo, ano po eh, cellphone. Marami kayong kasambahay yan, ibig sabihin. Dalawa lang po. Mayaman. Kaya magpasahod ng dalawang kasambahay. Meron bang gate yung amo, may gate? Po? Meron bang gate yung amo mo, may gate yung bahay nyo? Meron po. Screen door, meron kayo screen door? Wala po. Walang screen door? Ano? Wala kayong screen door? Meron po. Mayaman. May ice cream sa ref. Ha? Uy! Oo. Meron bang- meron bang- Kung hinakaman ako. Tinatanong ko atin na may radyo, meron bang ice cream sa ref ngayon? Meron po. Mayaman nga. Yun yung mga basihan ko, mga kaibigan, mayaman ang sambahay. May ice cream sa ref. Kasi yung ice cream, luho na yan di ba? Para magkaroon ka sa ref. Sino yung sumisigaw dyan? Ayaw mo maingay. Huwag maingat ka. Tali mo sarili mo ka mo. Tala mo na sarili. Lani, Opo. ano ang paglilingkod ko sa'yo? Manghingi po ako ng advice. Dali, kwenta mo. Kasi po may nakarelasyon po ko na dati siyang may asawa. Tapos, sa madaling salita po, niloko din po ko. Wala na kayo? Ay, hindi pa po kami totally nag-break. Ayan. Ibig sabihin na naging kayo, alam mo may asawa siya. Opo, pero hiwalay na po siya sa asawa niya. Single yun kung ganun. Diba? Opo. May walay. Kahit nakasal yun, kung di nagkasama. Oo, Sa akin, pero mga kapag kaibigan, sila- Okay. Alam, ang problema ka sa Pilipinas, mag-practical po tayo. Yan ang problema eh. Kaya ako kayo, huwag kayong papakasal, hindi kayo sure. Sa Pilipinas, mura pa kasal, mahal hiwalay. Pwede ka makasal 2,000 lang eh. Diba? Pag magpapaanal ka, mga 100,000 pataas. Diba? Hindi ko alam kung bakit gano'n. So, wag ko kayong papakasal kung hindi kayo sure kung maghiwalay rin lang kayo. Kasi napakamahal pakasal. Kaya, yung iba, diba? Kaya pag kasal, naghiwalay, ituring nyo single ang sarili nyo kung wala kayong pampaanal. Yung nga lang, minsan kasi may mga usaping legal. Hindi ko po pinopromote, mga kaibigan, na huwag nyong galangin yung ritual o ng ano ba tawag yung seremonya ng kasal at yung legalidad nito. Pero alam natin na hindi accessible sa atin yan, yung annulment. Mahirap na proseso yan. Diba? Napakahirap na proseso. Yung ibang tao kaya, may iba, amicable settlement na lang eh. Mag-asawa, hiwalay ako, hiwalay tayong dalawa, usap tayo, ganun na lang. Hindi na dadala sa pirmaan ng barangay. Diba? Kasi mahal talaga pa anal sa Pilipinas at mahabang proseso. Diba? Pero napakadaling kasal dito. Yung irony ng buhay sa Pilipinas. Diba? Sila mabur ka ba doon? Yung narinig ko lang to. Renewable. Ayaw mo? Bakit may magkakamali sa'yo? Ayaw mo, Ceylon? Kasi sigurado ka pag inasal ka. Pwede, may punto. Pwede siguro mamili, no? Ayan, akin lang po yan. Yan po yung akin lamang opinion. Kasi kung talagang sure naman kayo, walang kaso yung pagre-renew eh. Baka kumuha kayo ng 20 years. Kung sure kayo, pagdating ng 20 years, kung talagang sure kayo, i-renew nyo yan. Mahal yung bawat isa eh. Diba? Akin lang po yan, akin lang po. Kahit na every 5 years ang renewal, parang kakainis na 5 years. Nasaan na yung sinumpa na lifetime kung may ganun? Ayan po yung aking pananaw lamang, diba? Bukas lang po ang kaisipan. Anyway, anong problema ngayon, Lani? Kasi po, nag-text po siya sa akin na
nag-I love you po siya. Tapos, sabi niya, antayin ko daw po siya dito sa Manila kasi luluwas daw po siya. Oh. Ba't ka ba kasi nakipag-break sa kanya? Hindi ko pa po siya binibreak. Umuwi po ako sa probinsya po nung May. Oo. Para po sa kanya. Oo. Para magkita Tapos, kayo. Opo. Tapos pagbalik ko po dito sa Manila, pumunta din po siya. Isang araw lang po kami dito nagkita sa Manila, tapos umuwi din po siya sa probinsya namin. Ibig sabihin, ikaw lang pinunta niya dito. Parang ganun po. Oh, sweet naman. Taga saan ba ang province Saka niya? ano po, dati po, nagtrabaho po siya dito. Sumama po siya sa akin nung umuwi po ko last year na August, sumama po siya sa akin dito, tapos nagtrabaho po siya. Tapos umuwi din po siya nung March. Opo. Tapos, nung May naman po, sinundan ko po siya, umuwi din po ako doon. Tapos, nandun pa po ako sa probinsya, lumuwas po siya sa Manila kasi po may importante siyang lakad. Tapos, pagbalik ko dito sa Manila, inantayin niya po ako. Teka, naguluhan na ako. Basta ang alam ko ngayon, malabo relasyon ninyo. Opo. Bakit? Ba't malabo? Ba't ka nakipag-iwalay? Kasi malabo po kasi, 1 week pa lang po ako dito sa Manila, may nakarelasyon na po siya doon. Yun, hanggang ngayon po, naglilibin po sila ng girl. Ay, ibig sabihin, nagtaksil siya. Opo, sabi niya, lang daw. Hindi nagpaalam sa'yo? Hindi nagpaalam? Hindi po. Ang bihira. Nalaman ko na lang po sa mga kaibigan ko, tapos sa kapatid ko po. Yun pala eh. Yun. O, tama Umamin na. naman po siya sa akin. Anong paliwanag na binigay niya sa'yo? Sabi niya, parang natukso lang daw po siya. Natukso. Agi naman ganyan eh. Di ba sa Ilon? Laging ganyan eh. Lasing ako noon, wala akong malay. Hindi ko sinasadya. Natukso ako. Sa bagay, pwede mo i-dahil lang kasi tao lang nagkakamali. Pero ang tanong, ano ba ginawa para tamang pagkakamali? Di ba? Ang alam ko lang dito, nagkamali siya pero pinangatawanan na niya, di ba? Pero pinatawad ko naman po siya. Pero nag-live-in na sila. Tapos po, naglilibin na po sila ngayon. Yun lang. O, ano mo pinag-uusapan natin? Meron na pala siyang asawa. Ano po, nagtitext pa siya sa akin, tumatawag, nantayin ko daw siya kasi daw, mahal na mahal daw niya ako. Huwag na. Huwag mo nang pansinin. Kasi alam mo, ang problema dyan, Lani, silang dalawa nag-uumpisa ng buhay. Tama? Opo. Bagong relasyon yun eh. Sabihin natin ako, kahit na nagkabiglaan lang yun, nagkapikutan, pasensya na po sa term ha. Opo. Di ba? Pero meron chance na mag-work yung relasyon nila. Di ba? At ngayon, kung yung relasyon nila nag-uumpisa, ikaw na ngayon yung panggulo. Di ba? Kasi yung girl din po kasi tinitext ako na, at nagkakagulo nga daw sila dahil daw sa akin. Yun nga. Kaya kung ako sa'yo, total nandyan na eh. Magkasama na sila. Magparaya ka na ng tuloy-tuloy. Bigyan mo na. Andun na eh. Masakit sa'yo. Andun na tayo. Di ba? Mahal mo yung lalaki, di ba? Opo. Pero mas tama, di ba? Na iwasan mo na siya. Hindi talaga magiging maayos yung meron sa kanilang dalawa hanggat nasa eksena ka. Ikaw na yung panggulo eh. Kasi minsan din po kasi Papa Jack naisip ko na parang gusto ko din siyang makausap personal. Kasi? Parang gusto ko rin ng closure, parang ganun. Normal yun. Pero ako naniniwala ko ng closure, hindi laging sa usap nakikita yan. Naghiwalay kayo ng boyfriend mo, hindi kayo nakapag-usap, nagkasalubong kayo, may kanya-kanyang kasama, nagkatanguan kayo, intindido na yun, closure nyo na yun. Kasi confirm na meron ng iba. Di ba? Opo. Oo, kasi iniisip ko dito, Lani, hindi pa siguro ito yung panahon para mag-usap kayo ng harapan. Kasi alam natin na magugulo sila pag nag-usap kayo ng harapan, di ba? Dahil magugulo yung utak ng lalaki. Yun ang akin lamang, di ba? Andun na eh. Ako, nire-respeto ko yung closure. Actually, sinasuggest ko yan. Kapag maghihiwalay, magka-closure. Pero andyan na, nauna na yung meron sa kanilang dalawa. Alright? Mahirap ang pagdaanan, pero kailangan pagdaanan mo ito nang hindi mo na siya kasama. Dahil pinili niya yung girl kaysa sa'yo. Kung sakaling papayag ka na maging kayo at sabay ng girl, ikaw na yung kabit. Dati girlfriend. Gusto mo ba yun? Hindi po. Umiwas ka na. Hindi mo masisisi yung girl at tinetext ka kasi syempre, ikaw yung threat eh. Ikaw yung banta sa relasyon nila. Masakit man sa'yo yun dahil ikaw dati yung girlfriend, pero ikaw yung banta sa relasyon na meron sila. Di ba? Mahal mo yung guy, alam natin yun. Tama? Sobra po. Pero kailangan magparaya. Andyan na yan eh. Naintindihan mo te? Opo. So hindi na po ako makikipagkita sa kanya. Siguro hindi muna ngayon. Hindi ko nakikita yung point na ngayon yung gagawin yan. Of course, it will happen. Pero hindi na yung paglaanan nyo pa ng panahon. Di ba? Hindi na rin ako aasa sa kanya. Parang ganun. Basta ang akin lang tapos na kayong dalawa. Hiwalay na kayo ate. Pag mo nga kalimutan, nagtaksil siya sa'yo, di ba? Don't forget na pinagtaksilan ka niya. Nakuha mo yung punto. Huwag mo kalilimutan sa inyong dalawa, siya yung pumili ng iba makakasama, hindi ikaw. At iniwan ka niya sa ere. Kasi ang inano ko dun, bakit ganun na tinatawagan pa niya ako, tinitext pa niya ako.
may kinakasama naman na siya doon. Minsan, nagkabayaan na rin niya ako kasi... Alam mo kung bakit niya tinitext? Alam mo kung bakit? Opo. Kasi alam niya nagre-respond ka. Alam niya kinakausapan pa rin siya. At gagawin niya hanggang nakikipag-usap ka sa kanya. Hindi yan mangyayari kung hindi mo papayagan mangyari. Pinapayagan mo mangyari. Di ba? Opo. Ako naniniwala ko, Alani, na pag di mo siya iniwasan, it's only a matter of time magiging kabit ka. Kasi pag maniwala ka pag di ba meron silang relasyon? Opo. Di ba? Ako, logically, sa paningin ko, mag-asawa sila. Isang bubong yan eh. Di ba? Okay, nandun na, mag-asawa sila. Pag nakita kayo ng lalaki at niyakap ka niya, helpless ka na. Tao ka lang, te. At maniwala ka sa akin, masakit man sa papayag ka maging kabit. Magkaroon ka lang ng pagkakataon makasama siya. Huwag mo na kantayin dumating sa puntong yun, te. Di ba? Naintindihan mo? Opo. Sige, paalam tayo sa kanya ngayon. Kung nakahanda ba siya? Anong first name niya? Ano bang province niyo pala? Anong province niyo? Samar. Ha? Samar. Samar. O, sige, anong pangalan niya? First name lang. Huwag na po, Papa Jack. Ayaw mo. Sige, first letter. Ito na naman tayo. V. Ha? V. G or J? V. Victory. Ah. Ang labo. Ang layo ko, pre. Victor. Hindi po. Hindi rin. Ano ba, V? Vladimir. Madugo, ha? Hindi pa rin? Hindi pa rin po. Silo, tumulong ka. V, Baldo. Official? Badong. Badong. V ba talaga, V? V. As in victory? Pangit po ang pangalan niya kaya. Vic daw, Vic. Hindi rin po. Hindi rin. Anong? Victorino. Hindi rin po. Victory Liner. Hindi po. Huwag na, Papa Jack. Teka lang, huwag ka magulo. Van Helsing. Van Helsing daw. Volkswagen. Ha? Hindi na, Papa Jack, kasi alam mo na. yung Vicente. Hindi rin po. Malayo po. Vincent. Hindi rin po. Gulo, hirap ko usap. Bong. Hindi po. Ano sabi nung kasama mo dyan? Vina. Babae pala. Lagi na nga, Papa Jack, pinapahiwapan kita eh. Oo nga, napansin mo, te. Ano po? Anong pangalan? Ano? Yuli. Violi. Opo. Lalaki to, lalaki. Ha? Lalaki po kasi Violito yun. Violito. Hayop. Huwag mo nang isigawan kasi bakit talaga pangalan Pag ako nagkaroon ng ng papangalanan, gagawin kong pagbabae Geraldino. May iba lang. Sige, kay Violito. Tama ba? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Paalam ka na. Pasalamat ka. Hindi naman ako maririnig ng Papa Jack. Huwag na lang. Hindi naman yun ang purpose natin. Ang purpose ko, mailabas mo lang yung gusto mong sabihin sa kanya. Yun naman ang purpose ko dito. Mag-thank you ka. Mag-sorry ka. Thank you sa mga nagawa niyo para sa'yo. Mag-sorry ka sa mga pagkakataon na pasakit mo ulo niya. Tapos pasalamat ka na rin. Sige po. Madali. Bulitog. Salamat kasi... Ay, hindi ako. Ayoko. Dali. Pabaya ko na lang. Sige na, kaya mo yan. Para gumaan yan. Yes. Salamat kasi... Ay, salamat sa pagmamahal na binigay. Teka lang. Ate, hinama mo na radyo mo. Okay na? Ano pa? Okay, go ahead. Salamat sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Kahit hanggang dito na lang to. Papasalamat pa rin ako sa'yo. Yun lang, mahal kita. Goodbye na. Yun lang, Papa Jack. Mag-goodbye ka na. Yun, bye-bye. Salamat sa lahat. Siguro nga, hindi na tama na ipagpatuloy pa rin natin. Kasi total ngayon, nararamdaman ko na rin na unti-unti na rin nakakapag-move on ako. Kaya, siguro, magkita na lang tayo pag sa tamang panahon. Kasi magkikita rin naman tayo eh. Kasi sa isang lugar lang naman tayo. Yan. Yun lang. Salamat. Okay, Dani, ako naman, ha? Apo. Hindi madaling tanggapin ang pagtataksil ng partner. Alam natin yan. Di ba? Apo. More so,
hindi madaling tanggapin. Tinama niya yun, hindi para bumalik sa'yo, kundi para pangatawanan yung pagkataksil niya. Alright? Pero ganun pa man, kung talaga mahal mo yung tao, espesyal yung puwang na meron ka para sa kanya, matuto ka maging masaya dun sa bagay na ginawa niya ngayon. Alright? It's actually difficult, mga kaibigan, to find happiness within the pain na meron tayo. Pero pwede nating maramdaman yun pag hindi tayo magiging madamot. Alright? Alam ko na masakit sa'yo yung ginawa niya. Pero syempre, intindihin mo, you have to be happy para sa kanya. Maging masaya ka para sa kanya. Alam ko na napakahirap gawin ang sinasabi ko. Diba? Pero posibleng gawin. Okay? Okay po. Yun ang Salamat ka, Jack. Okay, in practicality, ito sasabihin ko sa iwasan mo na siya. Kasi magiging tukso na siya para sa iyo eh. Diba? Susubukan niya yung pagiging matatag mo. Huwag mo nang antayin pa na sumuko ka at maging mali. Sa kwentong ito, Lani, ikaw na ang tama. Huwag mo nang hayaan na maging mali ka pa. Okay. Naintindihan mo? Opo. Maraming salamat sa pagtawag. Okay po, thank you din po. Mga kaibigan, si Lani po yan ng Cubao. Nakakalungkot, ano? Ganun talaga. Bakit ba uso pag December ang break? Napansin ko lang po. Mga kapatid, 11:40 of Wednesday evening. Sa mga nakaantabay po sa atin, po yung mga mister mga kaibigan yung mga mister po na nais nilang sumigla muli ang samahan nila ni Mrs. Yan yung tenente na halimbawa, di ba? Yung mga mister dyan na nais pong patentero kay Mrs. sa mas mainit na paraan. Bakit di nyo subukan mag-hardman? Taray, segue siya lang. Mga kaibigan, ng hardman ay may natural na sangkap tulad ng tongkat ali, ginseng, kuskuta, cordyceps at sintanchen na tumutulong magbigay ng sigla sa iyong katawan. Ang tongkat ali nagpapasigla ng sperm production. Wow! Ayoko nang tagalugin niyo, mga kaibigan. Ang ginseng ay nagsisilbing aphrodisiac. Talaga naman. Ang kuskuta ay para pasiglahin ang erectile function ng kalalakihan at maiwasan ang pagkabaog. Oh my God! Ang cordyceps naman ay nagdadagdag ng libido. Yan po yung gana. Ha? Bakit ko ba alam? Di ko po alam. Nakasulat lang po. Ang sistantia naman ay para po sa fertility. Yung mga nagnanais magkaanak, ha? At may chance pa, di ba? Minsan kulang lang sa ano yun, effort. Effort. Alright? Mag-take po kayo ng 2 capsules araw-araw. Daily po yan. Ito po available sa lahat ng mga drugstores nationwide. Alright, mga kaibigan ng Hardman, maaasahan, approved therapeutic claims. Mga kapatid, tawagan niyo ako over 832-6-1-7-1. I repeat, it's 832-6-1-7-1. Sa lahat po ng mga nilalang na yung tawag nito, broken-hearted, mga kaibigan. At nais nilang unahan na ng pakikipaghiwalay. Yung boyfriend nila o yung girlfriend nila na makikipaghiwalay rin naman sa kanila. Aray nako. Jimmy Bondok, mga kaibigan. One of the biggest songs few years ago. Let me be the wine. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi, Pilipinas. Good evening, Metro Manila. It's me on your radio, Papa Jack. Ito po ang TLC. True Love Conversations. Ang daldal ko, no? Lang sinasabi.